Mga kwentong pambata. Ako'y naniniwala sa aking sarili. Noong unang panahon sa maaliwalas na nayon ng Star Heaven, may namumuhay na batang babae na nagngangalang Celeste. Siya ay may mahaba at makintab na buhok na sumusunod sa kanya. Ito'y mahiwaga at nagbibigay sa kanya ng kahangahangang kapangyarihan. Bilang isang bata, hindi niya alam kung paano kontrolin ang kanyang mahika. Tulong! Iligtas mo siya! Wow! Niligtas mo ako! Pero nasaktan ka! Kung kaya ko lang kontrolin ng mas maayos ang aking kapangyarihan. Narito, kunin mo. Ang hiyas sa suklay na ito ay binubuo ng pinakadakilang mahika ng karagatan. Makakatulong ito upang kontrolin ang iyong mahika. Wow! Pero may kakayahan kang kontrolin ang iyong kapangyarihan, bata. Maniwala ka sa iyong sarili. Sa iyong kapangyarihan, ang sansinukob ay nagre-refleksyon lamang ng iyong ipinapadala dito. Salamat sa pagligtas sa akin. Araw-araw, ginagamit niya ang kanyang buhok para tulungan ang mga tao ng Star Heaven. Nagagawa niyang mag-teleport. Magpagaling. Ayan. Gumawa ng ilusyon. Wow! At magbigay ng kahilingan. Sana mas maganda ang aking sapatos. Ang kailangan lamang niyang gawin ay ilabas ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang buhok ay magiging makintab at titingkad kasamang hiyas sa suklay. Maliwanag kasama ng kanyang walang kapantay na hangarin. Oh! Salamat, Celeste! Ang mga tao sa Star Heaven ay minahal siya at tinawag siyang kanilang Scarlet Enchantress! Isang magandang gabi, isang pangkat na mga phoenix na naglalakbay ay pumasok sa kakaibang nayon. Naghahanap ng pahingahan at tirahan. Kasama sa kanila ay si Race, isang batang phoenix na hindi kasing galing sa mahika kagaya ng iba. Ang pag-iiba ng anyo ang pinakamadaling bagay. Di mo rin kaya yan, ha? Sinusubukan ko. Si Race ay laging tinutuya dahil sa kakulangan niya sa mahika. Sa wakas, kahit phoenix ka nga, pero talentado ka lamang ng goldfish. Siya ay naglakad palayo na puno ng kalungkutan. Papunta sa plaza ng nayon at nagkataong nakita si Celeste. Siya ay nanood habang ang mga bata ay nakapalibot sa paligid niya. Sige na! Celeste! Isa na lang! Sige. Tinawag niya ang kanyang kapangyarihan at lumiwanag ang hiyas. Dumaloy ang mahika sa kanyang mahabang buhok hanggang sa dulo nito. Kuminang. Si Race ay namamangha habang pinaglalaroan niya ang kanyang mga kamay sa hangin. Bumubuo ng mga kahangahangang ilusyon at binibigyan ng buhay ang kanyang mga disenyo. Nakakaakit ba ang aming Starlit Enchantress? Paano niya nagagawa yan? Siya ay pinagkalooban ng malakas na mahika at di matinag na kabutihan. Kwento niya kay Race ang tungkol sa mahiwagang buhok ni Celeste at ang mga katangian nito. Ang mga mata ni Race ay sumiklab sa kasiyahan. Ang kanyang mahiwagang buhok, ito'y maaring gawin akong pinakadakilang phoenix sa buong mundo. Oh, Starlit Enchantress, ang iyong buhok ay tunay na nakakabighani. Salamat, munting kaibigan. Hindi ka mula sa Star Haven. Ako si Celeste. Ako'y si Race. At ako'y, isang maglalakbay. Maaari mo ba akong turuan kung paano magkaroon ng mahiwagang buhok katulad ng sayo? Ikinalulungkot ko pero hindi ito posible. Ang mahika ng aking buhok ay natatangi lamang sa akin. Oh, sa gayon, nais ko ang ganap na kapangyarihan, yung katulad ng isang phoenix. Nabigla si Celeste sa pahayag na ito. Kapangyarihan ng Phoenix? Narinig ko ang mga kapangyarihang gaya nito ay labis at banal para sa sino man. Pero ito rin ay lubos na mapanganib. Pero, kailangan ko yun. Paumanhin.
pero di ko pwedeng tuparin ang iyong kahilingan. Lumayo si Celeste at iniwan si Reese na nag-iisa at dismayadong nakatingin sa kanya. Siya ay bumalik sa tinutuluyan kung saan nanunuluyan ng iba. Ngunit habang siya ay papalapit sa kanila, ang kanyang galit at kahihiyan ay bumalik. Hindi ko sila pwedeng harapin ng ganito. Kailangan ko ng mahika ni Celeste. At kaya, siya ay nagiba ng anyo at tahimik na hinanap si Celeste. Natagpuan niya ang kanyang tahanan at sumiksik siya sa isang bukas na bintana. Si Celeste ay malalim na natutulog. Hindi napigilan ni Reese ang kanyang pagkasabik para sa mahika. Napunta ang kanyang mga mata sa suklay na may mga hiyas. Kung hindi ko makuha ang kanyang buhok, kukunin ko ang kanyang suklay. Ninakaw niya ang suklay at naglaho ng gabing iyon. Dumapo siya sa puno at nag-iba ng anyo. Ngayon, susubukan ko nga. Wala. Ang suklay na pagmamayari ni Celeste sa loob ng mahabang panahon ay humigop ng kaunting mahika mula sa kanya. Ngunit ang kapangyarihan ng suklay ay hindi magagamit ng hindi kasama ang tapat na hangarin ni Celeste. Gumana ka! Nako! Nabasag! Nagawa ko! Siya ay bumalik sa kanyang tinutuluyan at ipinakita sa lahat ang kanyang mga bagong kapangyarihan. Sila'y namutla at lubos na naguluhan. Paano? May kababalaghan dito. Ako lahat to! At hindi niya na ako matutuyang muli. Si Reese ay labis na natuwa na hindi niya naisip ang mga kahihinatnan sa pagsira sa isang mahiwagang bagay. Kinabukasan, umalis ang pangkat mula sa Star Heaven habang si Celeste ay nagising. Oh, napakaganda ng umaga. Ang ganda ng araw, magandang mga bulaklak, magandang suklay. Nasaan ang aking suklay? Siya'y labis na nababahala. Kung wala ang kanyang suklay, paano niya kukontrolin ang kanyang kapangyarihan? Natatandaan kong dito ko yun iniwan. Hulog ko ba yun? Oh, hindi! Habang hinahanap niya ito, narinig niyang nag-uusap ang mga tao. Ang laki ng mga ibon na yon! Sila'y mga phoenix. Mukhang nagpalit sila ng anyo bilang tao at nanirahan dito. Phoenix? Nais ko ng ganap na kapangyarihan. Katulad ng isang phoenix. Oh, hindi! Ninakaw niya ba yun? Sigurado si Celeste na si Reese ay isang phoenix at siya ang kumuha ng kanyang suklay. Habang tinitingnan niya palayo ang mga ibon, ang kanyang pagkataranta ay naging determinasyon. Nagsimula siya magtungo upang mabawi ang ninakaw na ari-arian. Pero paano ko siya mahahanap? Kung kaya ko lang sana mag-teleport, pero pag wala ang aking suklay, natatakot akong gamitin ang aking kapangyarihan. Pero hindi mahirap hanapin kung nasan si Reese dahil sa maling paggamit ng kapangyarihan ng suklay na nagdulot ng mga kakaibang resulta. Ano ito? Oh, maliit na kuneho. Nakita ni Celeste ang isang kuneho at naisip niyang pwede niyang tanungin ang mga hayop ng mga palatandaan. Pero para makausap ko ang mga hayop, kailangan kong gamitin ang aking kapangyarihan. Oh, kaya ko to. Anong ginawa mo sa tenga ko? Oh nako, pasensya na. Baka sakaling may nakita kang phoenix na dumaan? Oo, nakita ko. Siyang may gawa nitong malaking sakuna. Ngayon, ayusin mo na ba ang tenga ko? Susubukan ko. Oh, hindi! Ha? Phew! Salamat, munting kuneho. Kailangan kong ayusin to. Baka kung ano pang kaguluhan ang sumiklab. Oh nako. Samantala, ginamit ni Reese ang kapangyarihan ng suklay nang paunti-unti at nabibiyak ito sa tuwing ginagamit. Woohoo! Mga kasama! Tingnan niyo ako! Oo! Si Reese ay labis na natutuwa sa mga bagong kapangyarihan na kanyang hawak. Ngunit sa bawat pagbiyak, lumalaki lamang ang mga negatibong epekto nito. Wow! Ang kanyang katawan ay nagiging bato at nawawala ang kanyang phoenix na anyo. Bakit hindi ako makabalik sa dati kong anyo? Sige na! Sa gitna ng lahat ng kaguluhan na ito,
naabutan na rin siya ni Celeste. Kapag nahuli ko ang kahil na pilyong pabong iyon, ay... Ha? Race? Race! Ha? Nako! Huwag kang tumakbo palayo sa akin. Ibigay mo ang aking suklay. Anong suklay? Wala akong kinuhang suklay. Race, nakikita ko. Ayun o, ibalik mo sa akin. Pero sa takot ni Race na mawala ang natagpuan niyang bagong kapangyarihan, tumanggi siyang ibalik ito. Hindi. Nilalait ako ng lahat dahil hindi ako kasing lakas ng ibang mga phoenix. Oh, Race. Hindi ko ito ibabalik. Sisirain ko ito ng tuluyan at ang kapangyarihan ay magiging sa akin. Sa wakas. Mga kasama, nagbalik na. Race, ayos ka lang ba? Oo, syempre. Kailangan ko. Si Race ay bumagsak sa lupa. Siya nagpalit ng anyong tao at hindi na makabalik sa dati. Ang mahika sa suklay ngayon ay hindi na makontrol. Race! Mga kasama, tulungan niyo ako. Celeste. Si Celeste ay nanonood ng may takot habang ang mahikang nakapalibot kay Race ay unti-unting nagiging bato sa harapan niya. Celeste, pasensya na. Gusto ko lang maging tulad ng iba. Hinagis niya ang suklay sa kanya pero ito'y tuluyan ng nasira. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? May kakayahan kang kontrolin ng iyong kapangyarihan, bata. Naku! Anong mangyayari sa kanya? Meron ba tayong kahit anong magagawa? Ipidikit ni Celeste ang kanyang mata at nag-focus. Inipon niyang lahat ng lakas ng loob at tinapik niya ang tunay na pinanggagalingan ng kanyang kapangyarihan. Magagawa ko to. May kakayahan ako. Scarlet Enchantress! Ako'y malakas. Ako'y may kumpiyansa. Pasensya na. Ang nais ko lamang ay maging makapangyarihan. Kabutihan ay ang aking katangian. Salamat, Celeste! Empatya ang aking lakas. Naniniwala ako sa aking sarili. Ha! Yeah! Kahit wala siyang gamit na suklay, itinuon niya ang kanyang mahika direkta mula sa kanyang puso at patungo kay Race. Ang mahika ay puno ng tunay na pag-ibig at ito ang nag-alis ng epekto ng sirang hiyas. Sa wakas, si Race ay nagbalik na sa kanyang sarili. Race! Patawad at nasaktan ka namin. Mahal ka namin sa kung ano ka. Napagtanto ni Race ang bigat na kanyang nagawa at humingi ng tawad para sa kanyang mga kamalian. Patawad, Celeste. Hindi ko sinasadyang mangyari ang ganito. Naintindihan mo ang kinahinatnan ng iyong mga nagawa, Race. Pinapatawad na kita. Ako, gusto ko lang maging makapangyarihan gaya ng tunay na phoenix. Baka may magawa pala ako para sa'yo kung tutuusin. Ang suklay ay naayos gamit ang kanyang mahika. Pinulot niya ito at kumuha ng hibla mula sa kanyang mahiwagang buhok. Naway ang pinagsamang mahika ng aking buhok at hiyas ay magbigay sa iyo ng kapangyarihan ng isang dakilang phoenix. Yan! Agad na naramdaman ni Race ang lakas na dumaloy sa kanya. Ito ay hindi tulad ng dati. Ngayon, ang kapangyarihan ay kanya na. Dito sa hiyas na to magmumula ang iyong kapangyarihan, Race. Ngunit tandaan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pag-unawa at pagmamahal. Salamat, Celeste. Pangako, gagamitin ko ito ng mabuti. Lumipad si Race, masaya sa kanyang kapangyarihan. Mas mabait na rin ang kanyang mga kaibigan sa kanya. Si Celeste ay inayos ang lahat ng kaguluhan na kumalat dahil sa pagkasira ng hiyas. Nang bumalik siya sa kanyang tahanan, nagtipo ng iba pang mga mamamayan sa paligid niya. Nag-aalala. Ipinaliwanag niya ang kanyang kwento. Bakit di mo sinabi sa amin? Natulungan ka sana namin. Sa susunod, sabihin mo sa amin bago ka umalis. Mahal ka namin. Salamat sa inyong lahat. Lumago ang karanasan ni Celeste. Ang kailangan lamang niyang gawin ay maniwala sa kanyang sarili. Alam niya ang pagmamahal at kabaitan ang mga tanging kapangyarihan na sapat na malakas upang malampasan ang anuman.